Narito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Dapat alam mo, ang tama at mali. Dito po tayo sa kwentong Biblia. Ang salita ng Diyos. Lucas Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 23. Si Zacarias, ang pari, ay isang matandang lalaki. Sa buong buhay niya ay nakasama siya sa pagkasaserdote, sapagkat siya ay isang inapo ni Aaron. At ikinasal niya ang isang babaeng nagngangalang Elizabeth na kabilang din sa pamilya ng mga pari. Gustong-gusto ni na Zacarias at Elizabeth ang Diyos at nabuhay upang mapalugdan siya, pati na rin alam nila kung paano. Inisip nila na madalas ang mga pangako na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ng mga dating propeta na nabuhay at namatay ng maraming taon bago ang kanilang oras. Ang mga pangakong ito ay ang ilang araw ay magpapadala ang Diyos ng isang tagapagligtas sa mundo, isang anak ni David, upang mamuno sa kanyang mga tao magpakailanman. Ngayon si Zacarias at ang kanyang asawa ay tumanda, at hindi pa sila binigyan ng Diyos ng anumang mga anak. Maraming beses silang nanalangin at hiniling sa Diyos na bigyan sila ng isang maliit na anak na lalaki o isang maliit na anak na babae, ngunit ang kanilang mga dalangin ay hindi pa nasasagot. At sila ay nabuhay ng nag-iisa sa kanilang tahimik na tahanan, na iniisip na ang Diyos ay hindi handang pagpalain sila ng kagalakan ng pagiging magulang. Pinagsilbihan pa rin nila siyang matapat, sapagkat alam nila na laging ginagawa ng Diyos kung ano ang pinakamahusay. Si Zacarias ay hindi palaging nagtatrabaho sa templo. Maraming mga pari, at ang mga pari na ito ay nagsilbi sa templo ayon sa mga kurso, tulad ng pinlano ni David nang mag-ayos siya para sa pagtatayo ng unang templo sa Jerusalem. Mayroong 24 na kurso ng mga pari, at ang Zacarias ay kabilang sa kurso ni Abia. Nang maglingkod ang kanyang paglilingkod ay iniwan niya ang kanyang tahimik na bahay sa burol bansa ng Juda at pumunta sa Jerusalem. Doon niya ginawa ang gawaing nahulog sa kanya ng maraming. At ang kanyang pulutong ay ang pagsunog ng insenso sa gintong dambana, sa banal na lugar, o ang unang silid ng templo, kung saan ang mga pari lamang ang maaaring pumasok. 2 beses bawat araw, sa oras ng umaga at mga sakripisyo sa gabi, kinuha ni Zacarias ang kanyang censer ng nasusunog na mga uling mula sa dakilang dambana at pumasok sa banal na lugar na nag-aalok ng mga matamis na pabango sa gintong dambana sa harap ng Diyos. At habang siya ay huminto sa silid na iyon, ang mga taong lumapit sa templo upang sumamba ay tumayo sa korte sa labas at nanalangin. Ito ay tinawag na oras ng panalangin. Isang araw habang si Zacarias ay nag-aalok ng insenso sa gintong dambana ay nagulat siya nang makita ang isang anghel na nakatayo sa kanang bahagi ng dambana na nanunood sa kanya. Sa una si Zacarias ay labis na natatakot, sapagkat hindi pa siya nakakita ng isang anghel dati. Ngunit sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat naririnig ang iyong panalangin, at ang iyong asawa ay magkakaroon ng isang anak na lalaki, na tatawagan mo si Juan. Ang batang ito ay magdadala sa iyo ng labis na kagalakan, sapagkat siya ay magiging mahusay sa paningin ng ang Panginoon." Si Zacarias ay nakinig, na puno ng pagtataka kung ang mga salitang ito ay maaaring maging totoo. Akala niya siya at si Elizabeth ay masyadong matanda upang magkaroon ng isang anak, at hiniling niya sa anghel na bigyan siya ng isang palatandaan na maaaring malaman niya na sigurado na mangyayari ang mga bagay na ito. Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, ang anghel na nakatayo sa piling ng Panginoon, at ipinadala ako ng Panginoon upang sabihin sa iyo ang masayang balita na ito. Ngunit hindi ka naniniwala sa aking mga salita, dahil humingi ka ng isang senadoryas. Sa makatuwid ang tanda na ito ay ibibigay sa iyo, hindi ka makakapagsalita ng ibang salita hanggang sa maipanganak ang bata." Panipi. At pagkatapos ay nawala ang anghel nang biglang dumating. Ang mga tao ay tumayo sa labas na naghihintay at nagtataka kung bakit napakatagal ni Zacarias sa banal na lugar. Nang siya ay lumabas sa kanila ay hindi siya makapagsalita, ngunit ipinakita sa kanila sa pamamagitan ng mga galaw na nakakita siya ng isang pangitain mula sa Diyos. Hindi nagtagal pagkatapos ay natapos ni Zacarias ang kanyang kurso ng paglilingkod sa templo at bumalik sa kanyang tahanan sa burol bansa ng Juda, na walang pagsasalita tulad ng siya ay lumabas sa banal na lugar. Ngunit alam niya na darating ang oras na babalik ang kanyang tinig, sapagkat naniniwala siya na ang palatandaan na ibinigay sa kanya ng anghel.